Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pasay City, September 19, 2024. Simula nang umupo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. at itinilaga bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform si Secretary Conrado M. Estrella III, ay umabot na sa mahigit sa 8,571 ektaryeng lupa ang nabigay sa 7,764 ARBs. At ngayon ay madadagdagan ang bilang ng mga landowners matapos ipamimigay ang 2,588 na mga titulo sa 1,932 ARBs, kung saan kanilang paghahatian ang mahigit sa 2,643 ektaryeng lupa na may 617 ARBs mula sa probinsya ng Aklan, 74 ARBs sa probinsya ng Antique, 524 ARBs sa probinsya ng Capiz, 18 ARBs sa probinsya ng Guimaras at 699 ARBs sa probinsya ng Iloilo. Ang alokasyong ito ay hindi lamang magbibigay ng pagmamayari ng lupa, kundi nagsisilbing isang mahalagang pamumuhunan sa hinaharap ng agrikultura sa rehiyon at sa buong bansa. Ako si Rolando Palma Ladigoon, nag-aedad si 73, siya nag-star sa Barangay Maasin, Pasay City. Isa lang siguro nga mambar ko sa dar, hanggang sa pagpasalamat ko gidi. Ang dar, inasikaso kami, kung paano kami tulad nga buhay doon naman da ginawlat do karon nagabot man kanamon na President Bongbong Marcos Technidar Secretary Conrado Estrella III, nagapasalamat gid ako. Ang inisyatibong ito ay hindi lamang nagbibigay ng kakayahan sa mga benepisyaryo, kundi nagtataguyod din ng pag-unlad ng komunidad at produktibidad ng agrikultura sa rehiyon at sa buong bansa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng lupa at support services, layunin ng administrasyon sa ilalim ng pamumuno ng mahal nating Presidente, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kalihim Conrado M. Estrella III, na itaas ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Matiyak ang kinabukasan ng bansa, ang ating mahal na bagong Pilipinas. At ngayon naman ay mamamahagi ang ating pamahalaan ng mga electronic titles and certificates of land ownership award sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang distribution of land titles, kasama po si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III. At iba pang mga government officials. Ang mga agrarian reform beneficiaries na tatanggap ng land titles ay galing po sa iba't ibang isla ng Panay. Mula sa probinsya ng Capiz, Juan Cadilleno, mula sa Barangay Dulangan, Bayan ng Pilar. Ket Peña Florida, mula sa Barangay Tina, Bayan ng Dumaraw. At si Helen Dacles, mula sa Barangay Bombongan, Bayan ng Maayon. Mula sa probinsya ng Guimaras, Marianita Peñaflor, mula sa Barangay San Roque, Bayan ng Nueva Valencia. At si Marites Felominet Shu, mula sa Barangay San Roque, Bayan ng Nueva Valencia. Mula naman sa probinsya ng Aklan, Mercedita de Juan, mula sa Barangay Guangco, Bayan ng Balete.
At si Molina Ikamina mula sa Barangay Osman, Bayan ng Malinaw. Mula sa probinsya ng Antique, Rowed Ogatis mula sa Barangay Mablad, Bayan ng Barbaza. At mula naman sa probinsya ng Iloilo, Joffany Ayuyon mula sa Barangay Badiangan, Bayan ng Ahoy. At si Lorna Katoliko mula sa Barangay Kaguyuman, Bayan ng Dingle. Congratulations sa lahat ng ating mga Agrarian Reform beneficiaries. Maraming salamat po. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Secretary Conrado M. Estrella III ng Department of Agrarian Reform upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat, Secretary Conrad Estrella. Magsiupo po tayo. Andito rin po yung iba't ibang ating mga membro ng kabinete. Andito rin po ang ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Ating Press Secretary po si Secretary Cesar Chavez. At ang siguro kilala niyo na po ito, ang USEC ng Department of Agrarian Reform na nag-e-enjoy ng husto sa trabaho niya dahil marami siyang natutulungan. Ang ating Undersecretary Jessry Palmares, ang Mayor ng host city ng Pasig ang ating host ngayon para sa ating mga pagbigay ng titulo para sa ating mga Agrarian Reform beneficiary ay Pasig City Mayor Steven Palmares. Lahat po, marami pa pong mga ibang municipal mayor na nandito rin po. Magandang tanghali rin po. The Iloilo 4th District Representative Ferg Biron and the other members of the House of Representatives who have joined us here today. At ang pinakamahalaga na bisita natin na nandito at kasama natin ngayon, kayo po ang mga Agrarian Reform beneficiaries. Aking kasamahan sa pamahalaan, other distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong hapon sa inyong tanan. Kapag sinabi natin na ang Iloilo ay ang heart of the Philippines, hindi ito isang simpleng slogan lamang. Ang totoo, ramdam na ramdam ko po ang inyong mainit na pagtatanggap sa aming lahat. Narito po tayo upang tulungan kayong mapalago ang sektor ng agrikultura. Namahagi po tayo ng mga e-titles at saka Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na NACLOA. Ang mga benepisyaryo pong ito ay hindi lamang sa Iloilo, kung hindi maging ating mga kababayan sa Aklan, sa Antique, sa Capiz at Guimaras na bumubuo ng magandang isla ng Panay. Mahigit 2,600 hektarya ng lupain ang ipapamahagi natin ngayon. Ngunit, ang mas mahalaga rito ay ang pagbabago sa buhay ng halos 2,000 magsasakang nagtatanim ng pag-asa sa lupa na ngayon ay pag-aari na ninyo. Ang bawat titulo, ang ating pinagkaloob, ang bawat titulo ay nagbibigay ng kalayaan sa ating mga magsasaka. Kalayaan mula sa mga pagkakautang. Kalayaan sa magkakaroon ng tiyak na kinabukasan para sa kanilang pamilya. At kalayaan na makapagplano para mas maunlad ang inyong mga bukas. Noong bumisita ako dito noong Disyembre, noong nakaraang taon, nakita ko ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ngayon, narito po ako ulit at dala po natin ang solusyon na magbibigay ng pag-asa, hindi lamang sa panandalian, kundi pangmatagalan.
Kaya po, sa araw na ito, ay makakatanggap ang higit na 1,700 benepisyaryo ng e-title at magkakaroon naman ng higit 200 magsasaka ang magkakaroon ng CLOA. Ang ating pamahalaan ay batid na marami sa inyo ang nagkaroon ng maraming pagsubok sa pagsasaka. Pero ito ay pangako namin, hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang maiiwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagdiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangungupahan pa. Kung hindi po ninyo naitatanong, itong proyekto po ay nasimulan po ng aking ama. At ang kasama naman niya na kalihim nung panahon niya ng Department of Agrarian Reform ay si Secretary Conrado Estrella naman, ang lolo ng ating kasalukuyan na kalihim. Sabay nilang tinupad ang kanilang pangarap na makatulong sa ating mga magsasaka. Kaya naman po, ang pangarap na ito ay itutuloy namin ngayon kami ni Secretary Estrella ay nabigyan ng pagkakataon. Hangad din ng pamahalaan na tulungan kayong mabura ang utang sa lupa. Kaya po nitong nakarang taon ay pinirmahan ko na po ang Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Para ito pong batas na ito ay ang mangyayari po, mahigit 600,000 benepisyaryo ay makakalas na sa bayarin na patuloy na nagpapahirap sa inyong mga buhay. Yung pong pag inaalala ninyong amortisasyon na palaki ng palaki, ang utang, hindi nyo naman na isasaka ang inyong lupa, ay lahat po yan ay pinag-usapan na namin at hinanapan namin ng paraan. Lahat po ng utang na yan, bura na. Hindi niya kailangan alalahanin. Kaya katulad po ng kwento nitong proyektong ito, alam po namin na kayo ay mayroong sariling kwento sa buhay, may sariling pangarap. Ngayon, hindi na ito isang pangarap, kundi isang katotohanan na sabay-sabay natin isinasakatuparan sa bagong Pilipinas. Ang tagumpay ng bawat magsasaka ay tagumpay ng bawat Pilipino. Tayo ay patuloy na magtulungan nang sa ating pagpunlad ay walang maiiwanan. Itaguyod natin bilang isang bansa ang diwa ng pag-asa at isabuhay ang pananaw ng isang mas maliwanag, mas patas, mas masaganang bagong Pilipinas. Mabuhay kayo ang ating mga magsasaka. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Maganda pong hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga Agrarian Reform beneficiaries. Maaari na pong magsitayo ang ating mga beneficiaries at mga bisita. Mr. President. 3, 2, 1. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa.
Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita sa lalawigan ng Iloilo at sa pamamahagi ng tulong dito sa isla ng Panay.